Welcome to SurePass, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing by means of inundation, fire, explosion, poison, etc. as one of the aggravating circumstances. By means of inundation, fire, explosion, poison, etc. It is an aggravating circumstance wherein the crime was committed by means of inundation, fire, poison, explosion, stranding of a vessel, or intentional damage thereto, derailment of a locomotive, or by the use of any other artifice involving great waste and ruin. Dito sa aggravating circumstance na ito, tinitignan natin kung ano ang ginamit sa krimen. So kung ginamit ng accused ang mga ito, tataas ang kanyang penalty. Ano ang mga ito? Una, inundation. Ang inundation po ay flood o pagbaha. So yung accused para magawa niya yung crime niya, binaha niya yung biktima. Pangalawa, fire o paggamit ng apoy. Skip muna natin itong fire, i-discuss natin ito maya-maya. Pangatlo, paggamit ng lason. Pang-apat, paggamit ng bomba. Panglima, stranding of a vessel or intentional damage thereto. Ang stranding of a vessel ay tumutukoy sa pagsadsad ng barko sa mababaw na bahagi ng dagat, buhanginan, bato o putikan kung saan na-stuck ito at hindi na makaalis o makapaglayag ng normal. Example, ginawa mo ito para mapadali ang iyong pagnanakaw sa barko. Pang-anim, derailment of a locomotive. Ito naman yung paglilihis o pagkalaglag ng tren sa riles. Panghuli, by the use of any other artifice involving great waste and ruin. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng anumang paraan na nagbubunga ng labis na pinsala, pagkasira o pag-aksaya. Balikan natin yung fire o paggamit ng apoy. May rule tayo in case of fire at namatay yung victim. Kung ang intensyon ng akusado sa paggamit ng apoy ay para manira ng gamit at sa paninira ng gamit o ari-arian may taong namatay, ano ang kaso? Arson po ang kaso, kahit may namatay. Yung use of fire magiging inherent na siya sa crime. Hindi na ito i-consider ng court kapag magpapataw na ng penalty. Since sa arson, fire ay inherent kasi yun actually yung mismo yung essence ng arson. Kung ang intensyon ng akusado sa paggamit ng apoy ay para pumatay ng tao at sa paggamit ng apoy hindi lang tao ang nasunog, pati na rin ang ari-arian, ano ang crime na nagawa ng accused? Ang kaso ay murder, kahit may property na nasunog. Ang tinitignan kasi natin dito ay yung intent, hindi kung ano yung resulting injury or damage. Bakit hindi homicide? Yung use of fire ay magiging qualifying aggravating circumstance. Magiging murder yung homicide. Paano naman kung ginamit lang ang apoy para itago ang crime? Let's say, napatay mo na yung victim para hindi ma-discover yung body. Ang ginawa mo ay sinunog mo yung body or nilagay mo sa isang bahay tapos sinunog mo yung bahay kasama ng body. Ano ang crime na nakomit? The answer is two separate crimes. Murder or homicide, depende kung may qualifying aggravating sa pag-commit ng pagpatay, then arson, dahil sa sunog. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.